Pwede bang kayo ay tumayo? Lahat ng may asawa, tayo. Ayan, isa, dalawa. Pwede ka naman tumayo, alam ko naman wala kang asawa. Ayan. Okay, salamat po. Pwede na po kayo umupo. Yung mga may balak pong mag-asawa, tayo po kayo. Yung mga may balak, kahit na bata pa kayo, pero may balak kayo in the future mag-asawa, pwede kayong tumayo. Ayan. May balak kayo mag-asawa. Kahit yung ano, kahit sa tingin niyo hindi na kayo magkakaasawa, pero may balak kayo talaga mag-asawa. Yan. Oh. So ibig sabihin yung mga nandito, wala kayong balak talaga mag-asawa, no? Wala talagang balak, no? Ayan. O kayo talaga nagsisinungaling kayo, ha? Oh. Mamaya kayo yung nauna ko nakita sa altar. No? Sasabihin niyo, sabihin nyo, hindi ako mag-aasawa, magmamadre ako. Wala. Kayo yung nauna, no? Kayo yung nauna. Basahin natin yung verse natin sa Ephesians chapter 3, verse 17. Okay? Ephesians chapter 3, verse 17 at hanggang verse 19. Amen? Ephesians chapter 3 verse 17. Andiyan na po ba? Sabay-sabay po tayo. Basahin po natin. Ready? Read. That Christ may dwell in your hearts by faith, that ye, being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Amen. Tayo po, tayo manalangin. Our God, envelop us with your Holy Spirit. As you are in our midst, we pray that you will be the one to give us the knowledge, and that we will possess the necessary knowledge in respect to how to love you, how to love our spouse, and help us to know the things that we need in this life pertaining to love, courtship, and marriage. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Mommy. Ever since I was a Christian, since I was young, this is the most exciting part of, the year. Talking about love. Pero isa lang ang tanong ko, bakit naman wala masyadong naka-red? Di ba? No? Wala masyadong naka-red. May nagtanong sa akin, bakit daw pag Valentine's naka-red? Oh. Bakit hindi yellow? Bakit hindi white? Hindi ko naman masagot, no? Mahirap sumagot ng hindi nag-research. Brother Jomar, can I borrow the whiteboard? Meron ba tayong whiteboard marker? Ito, wala na ito? Wala na. Naubos na? Wala dyan? O, sige. Tingnan natin. Ang design po ng Panginoon, pag-usapan muna natin ngayon ay marriage. The design of marriage is to be lived with God.
Okay? Kaya po humingi ako nito. Salamat, Brad. Ito, nakita nyo na. No? Nakita nyo na ito. Tama. Alam nyo na ito. Na? God, man, woman. Yan po ang design ng Diyos sa marriage. Ang pinakakita po sa atin, pag nakatingin kayo sa akin, ano nakikita niyo? Body, soul, o spirit? Body. Kaya ito po yung malaki dito, body. Ito po yung soul. Ito naman po yung spirit. Okay? Marriage is a God-given institution. Tama po? Kapag ako ay, halimbawa ito, pag meron akong tanong tungkol dito, kukontakin ko yung kumpanya. Sila yung gumawa nito eh. Pag may tanong ako patungkol dito sa laptop na ito, tatawagan ko po si Lenovo. Silang architect, sila nag-design ito. Bakit umiinit ang keyboard? Ganito po kasi yan. Bakit umiinit sa ilalim? Ganito po kasi yan. Pag may tanong tayo patungkol sa marriage, saan tayo pupunta? Sa Diyos. Bakit po? Kasi siya po ang tinatawag na arkitekto ng marriage. Amen? And, sabi ng Bible, God is love. God is love. At kung siya ang author ng marriage, paano tayo magkakaroon ng successful marriage? Kapag ang Diyos, ang lalaki, at ang babae ay mayroong tinatawag na two-way communication. Ang lalaki may communication sa Diyos. Open. Amen? Ang babae, meron ding communication sa Diyos. Open. Sa isa't isa, yung lalaki, may communication din sa babae. Open din. Amen? The problem is, mga kapatid, ang tao po ay makasalanan. At dahil po dyan, yung communication na yan, pwede ba ito? Yung communication na yan, ay naputol. Kung saan, ang communication na ito hindi makapatuloy. Ang communication ng babae sa Diyos hindi rin maituloy. Bakit? Meron po kasing sin. Amen? Bakit po nagkakaproblema sa marriage? Dahil po dito sa sin. The reason why there is a problem in marriage is because there is a blockage between the communication of man to God and the communication of woman to God. Okay? At itong sin na ito, andito rin yan. Humaharang din po yan between man and woman. Kaya ganito, pag young people ka, lalaki ka, binata ka, sinong dapat hanapin mo? Ikaw, may relasyon ko sa Diyos. Tama? Tapos ang hahanapin mo, walang relasyon sa Diyos. So, ikaw lang ang nakikipag-usap sa Diyos.
So para makipag-usap ang Diyos sa inyong dalawa, dadaan muna ang Diyos sa iyo at saka mo sasabihin sa misis mo. So ano 'yon? Ang hirap ng ano 'yon, ang hirap ng eksena noon. Ikaw lang ang ano, no? Sasabihin mo sa asawa mo, "Mami, magsisimba muna ako." No? Tagal naman kasi ng simba dyan sa inyo sa Baptist eh. O sige, dito na lang ako sa bahay, maglalaban na lang ako. Ipagluluto na lang kita ng masarap. Tapos, pagdating mo, i-ready ko na yung ano mo. Panonoorin mo, ida-download na kita ng panonood. Yun ang ano, yun ang no? Pagka ang babae, wala sa Diyos. O, baliktad naman. Baliktarin natin. Excuse me. Baliktarin natin. Ito usually, yung babae, Kristiyano. No? Sabi niya, pogi, gusto ko siyang madala. So, nagpaligaw ka. Nagpaligaw ka, kasi pogi nga, di ba? Pero unbeliever. Walang dual communication. So, ang mangyayari ngayon, ang Diyos, mangungusap sa'yo. Ikaw naman, itatry mong i-win ito. Sasabihin naman sa'yo, sige lang, walang problema, magsimba ka lang dyan. Okay? Simba ka lang. Ako nang bahala sa'yo dito sa bahay. Okay na ako kasi may religion na ako eh. No? Pinanganak ako, may religion na ako eh. Jehovah ako eh. Mormon ako eh. Katoliko kami eh. Nakuha nyo? Sa simula pa lang, may problema na kayo. First year nyo pa lang kinasal kayo. May problema na kayo agad. Ano yon? Reliyon. Eh, Brother Rap, may mga mag-asawa naman, tumatagal, magkaiba ng reliyon. Oh, yes. You know what? May problema din yon. Yung mga anak nila, hati. Buti kung dalawa anak nyo. Yung isa sa Baptist, yung isa sa isa. Di ba? Eh kung isa lang, eh di confused. Oh, ikaw muna, sasama ka muna sa akin, ha? Baptist tayo ngayong buwan. Next month, doon ka naman sa ano mo. O di, anong natututunan? Paglaki ng bata, ako po ay Catholic Christian. Di ba? Ako po ay Mormon Christian. Hindi malaman ngayon. Sa simula pa lang, may confusion. Gusto niyo po malaman para walang confusion? Simple lang po. Kung ikaw ay Kristiyano, mag-pray ka ng Kristiyano din. Eh, wala naman po kasing matinong Kristiyano. Yung bang sa itsura ba? Spiritual, walang problema eh. Pero sa itsura, mga kapatid, usually naman kapag kayong mga Kristiyano, bata pa, ang itsura niyan talagang di mo maipipintura. Pero habang nagkakaedad yan, nagkakaroon ng laman yan, tama? Nagkakalaman-laman yan. O, pumupogi din. Amen? Paano ko nalaman? Abay, payat ako dati. Di ba? O ngayon, nagkakalaman-laman na. O, di ba? Habulin ako ngayon ng asawa ko. Asawa ko lang humahabol sa akin eh. O? Ayan. Hahanap kayo ng asawa nyo na puging-pugi sa inyo. Amen? Ay, hindi ko maintindihan. Puging-pugi siya sa akin. Oh. Oh, di siyempre ako, kailangan ko din ibalik. Gandang-ganda ako sa kanya. Yeah? Hindi, inom lang ako mga kapatid. Pag sinabi po nating rooted in love, eto po yan. Kita nyo tong triangle na to? Ito po ay nababalot ng tinatawag na pag-ibig, love. And this love, again, love is of God. Ang pagmamahal sa Diyos, you cannot define love. There is a worldly definition of love. Alam niyo kung ano yun? What makes me happy? Kung masaya ako sa kanya, she makes me happy, I make her happy, we're good together. Huh? And we're in love. Pero pag nagkasakit na,
No? Tong magandang to, nagkasakit. Tong poging to, nagkasakit. Anong gagawin ng love na yan? Goodbye. Goodbye. Divorce. Ha? May isa akong kwentong binasa kaninang umaga. Yung babae, pinakasalan niya. Nagkasakit yung babae. Mental. Alam niyo yung ginawa niya? Ano siya, talagang inaral niya kung ano yung sakit ng babae. Hanggang sa gumaling yung babae after 10 years. Hindi niya iniwanan. And they are one of the happiest married couple. Bakit? Kasi sabi niya, meron akong pangako. Ang sabi niya sa pangako, till death do us part. In sickness and in health. Mataba ka man, o payat ka man, may sakit ka man, o wala, magsasama na kayo mula ngayon hanggang sa mamatay kayo. Yan po ang design ng marriage. If marriage is designed by God, then we have to ask God, paano ba, Panginoon? Well, first, the man should be committed to God. You cannot be committed to God if first you are not saved. You want a happy marriage? Get saved. Woman, you want to have a happy marriage? Get saved first. Pag ligtas na ang lalaki, ligtas na ang babae, statistically, ayon sa statistics, no? Usually, mas tumatagal kapag ka-Kristiyano parehas, lalaki, sa babae. Tumatagal. Bakit po? Bawas na po yung away. Alam niyo yon? Hindi po nawawala yung away. Bawas na po. Kasi dati, ang pag-aawayan niyo pa, relihiyon, di ba? Ngayon, since pares kayong Kristiyano, hindi na kayo mag-aaway sa relihiyon. Ang pag-aawayan niyo na, tithes. Tama? Ang laki naman ang binibigay mo. Eh bakit? Yun ang faith ko. Di ba? Kakabigay mo lang ng first fruits. Oh, ba't di ka na magbigay ng missions mo? Diba? Yan na yung pinag-aawayan ng mga Kristiyano. Hindi yung ang pinag-aawayan nyo ngayon kakasimba mo lang. Magsisimba ka na naman. May umaga na, may hapon pa, may middle, may conference pa, may Bethany pa, may Santa Mesa pa, may Paiti pa. Diba? Sobra-sobra naman yan. Baka may lalaki ka na dyan, baka may babae ka na dyan. Diba? Ganon. Kasi hindi na iintindihan. The author of marriage is God, so we have to consult Him. Dapat po, sa marriage, isa lang yung tinatawag na commander. Amen? Sa amin, may commander, mag-asawa. Huwag nyo nang itanong kung sino, basta meron. Hindi ako pwede magkamali. No? Delikado. There's one commander. Christ dwelling in our hearts by faith. Siya po yung tinatawag na commander. Hindi po si Mrs. Hindi po ako. Ang commander po sa mag-asawa ay ang Diyos. Alam nyo, may mga sinasabi nila na si Mrs. at yung lalaki ay commander, si Mrs. yung nasusunod. No? Hindi po. Myth po yun. Ang lalaki, hindi po yan laging nasusunod. That's a myth. Ang babae po, hindi yan laging nasusunod. That's a myth. Alam niyo po sino yung dapat laging nasusunod? Yung ating Diyos. Yung kanyang salita, yun ang laging nasusunod. Pagtatalunan niyo pa ba kung magsisimba tayo ng linggo? Pagtatalunan niyo pa ba? No? Kung saan natin ibibigay yung oras natin? Pagtatalunan niyo pa ba kung magde-devotion?
Kung magpe-pray, pagtatalunan pa ba yan? Hindi na. Bakit? It's been commanded. You don't have to debate it anymore. The problem, mga kapatid, dito, kaya nagkakaproblema kasi nababaliktad yung design ng Diyos. Paano pong nababaliktad? Ito yung nauna, body. Imbis na masave ka muna, yung spirit mo, masave. Ang inuna nyo, yung body. Ito yung una mong criteria. Kailangan mayaman, may character, magandang lalaki, kailangan galing sa magandang pamilya, may negosyo, dami ng checklist, no? Pagdating mo ng age 30, sabihin ko sa iyo yung checklist mo, mga lahati. Basta Kristiyano. Di ba? Pag 30 na, basta Kristiyano. Pag 35 na, Lord, whosoever will. Di ba? Whosoever na. Delikado na eh. The problem is, nauna mong binigay yung body bago yung spirit. No? Yung mga young people dyan, kapag nauna nyong binigay ang inyong body, bago kayo masave, no? Baliktad po, inverted po yung tawag doon. So magiging problema po yan. Baka meron kang doubt, no? Meron kang questions. So ang maganda talaga, ang recommended is you deal with the spirit of salvation first, and then you mature yourself. Kaya nga tinatanong ako ng anak ko, sabi niya, anong age ba? Ano sabi niyo? Ang tanong, anong age dapat mag-asawa? Sagot ko, walang age. Walang age. Kapag meron ka ng stability sa maturity, iyan ka na. Pag meron ka ng SM, pag may-ari ka na ng SM, pwede ka na mag-asawa. Meron ka ng S, stability, meron ka ng M, maturity. Ano yung stability? Pag sinabihan kang pangit ng asawa mo, hindi ka gaganti. Sasabihin mo, pangit ka rin. Tama? Mature ka na eh. Pag sinabihan kang pangit, sabihin mo, which part? Diba? Nag-a-analyze ka na eh. Which part? Is it my eyes? Is it my nose? May maturity ka na. Hindi yung pag sinabihan kang pangit, sige, hiwalay na tayo. Nakikuha nyo? Most of the world today are driven by happiness mentality. Soulmate mentality. Soulmate ko siya. Bakit? Kasi lahat ng needs ko na-meet niya. No? Uupo pa lang ako. Lilinisan niya na. Pupunta pa lang ako dun sa, alam niya na. No? Sabi nga dun sa palabas, chinks. Chinks again. Diba? Our mental synchronization. Diba? Talagang swak na swak kami, talagang soulmate. Amen? Wala pong soulmate. Ang meron po is man, woman, a match made by God. You pray for God's best for you. But while you are praying for God's best for you, you work to be the best person you can possibly be. Anong ibig sabihin nun? Habang nag-aantay ka, hindi ka parang suwang tamad. Amen? Na nag-aantay ka lang. Mag-aral ka. Educate your head. No? Mag-serve ka sa Panginoon. Pumunta ka, sumama ka sa mission trip. Mag-support ka sa missions. Mag-soul winning ka. Sabi ng Bible, di ba? In the days of thy youth, no? You have to remember your Creator while you are young. Why? There will come a time you will have children,
And you will think of how to spend for their education. You will think of what to do sa work. You will think of this and that. Sasabihin mo, ano bang ginawa ko nung bata pa ako? Ginawa ko nung bata pa ako, nag-games, nagsayang ng oras, nagbilang ng buwan, isa lang naman ang buwan natin, nagbilang ng stars, no? Think how you can better yourself. And then, God will bibigyan ka niya ng bagay sa'yo. You know, habang nagmamasteral ka, may na-meet ka, Christian din, nagmamasteral. Amen? Parehas kayong master. Oh. Parehas kayong master, no? Okay. Meron po tayong, meron akong binabasang libro. Ito sa, Church Strengthening Ministries, 7-Minute Marriage Solution. Naniniwala ba kayo na 7 minutes lang yung maayos yung problema nyo? Naniniwala ba kayo na, alam nyo, ano tang to? 5,000. Bigyan nyo ako 5,000, maayos ang problema nyo. Pag may nagsabi sa inyong ganon, scam yun. No? Scam yan. Bakit po? Kasi habang ikaw ay kasal, may problema. Amen? Hindi po yan nawawala. Amen? Pero bibigyan ko kayo ng overview. 7 things to stop kapag ikaw ay kasal. Number 1, nakikinig ba kayo? Stop clinging to unrealistic expectations. Number 2, stop obsessing on the past. Number 3, stop drowning in suspicion and jealousy. Number 4, stop trying to change your mate. Alam nyo, kami, 16 years na po kaming kasal. Teenager na po ang aming marriage. By God's grace. Pero alam nyo, meron pa rin kami nito. Itong trying to change your mate. Meron pa rin to. Nangyayari pa rin sa amin to. Ikaw talaga, hindi mo na naman pinatay yung ilaw sa banyo. Gusto niya, pag lalabas ako ng banyo, lagi kong papatay. Gusto ko, paglabas ng banyo, maliwanag. Diba? Gumawa ako ng solusyon. Naglagay ako ng ilaw na pagpapasok ka, iilaw. Pasok ka, ilaw, no? Pag upo mo, nakailaw pa rin. After 30 seconds, siyempre, nawala na yung detection. Namatay. Namatay yung ilaw sa CR. Sabi niya, ano ba to? Tinanggal ko. No? Tinanggal ko. Nilipat ko sa kusina. Ano siya doon? Luto na siya. Namatay na naman. Kasi, syempre, hindi nakapag-detect na ano siya, no? So in short, hanggang ngayon, na pag lumalabas ako ng CR, hindi po ako nagpapatay ng ilaw. Kayo po, anong problema sa inyo? Di ba may mga problema din kayo, di ba? Stop trying to change your mate. Number 5, stop seething in anger and resentment. Alam niyo yung seething? Yung kulo na kaunti-unti. Yung anger, pinapakuluan mo, no? Number 6, stop tolerating compulsions and addictions. Number 7, stop focusing only on your interests. Alam nyo, yung mga lalaki, minsan, ganito. Ayan.
Ha? Bike. Motor. Oh, motor ha? Sige. Oh. Anong ginagawa? Nagkakalikot ng motor. Oh. Anong ginagawa? Lilinis ng motor. Okay? Palit ng mags. No. Balik natin. O, punta tayo dito. Bili tayong pyesa. Ano nangyari? Ha? Ano nangyayari sa mga lalaki? Hindi masama. Mga babae, pagbigyan niyo mga mister niyo pag may mga ganyan. O ako, sa bahay. Diba? Yan. Ito ha? Ano to? Oh. Bababa ko. Oh, CPU. Bubuting-ting ang CPU. Yan, di ba? Iba-iba tayo ng hobbies. Mga babae, pagbigyan nyo yung mga mister nyo, magbabike yan, magmomotor yan, kailangan nila yan para mag-isip. Kailangan nila ng space. Amen? Hindi yung laging halika nga, lagi tayong tabi. Diba? Lagi kayong magkatabi. Walang space. Ang lalaki gusto niyan adventure. No? Pagbigyan niyo siya mag-adventure. Give them trust. Gusto niyo ba yung mister niyo nasa bahay lang, naghuhugas ng pinggan? Honey, labadan na. Labadan na, honey, pakipatay. Diba? Ba naghuhugas ka, naglalaba ka din. Walang masama doon. No? Pero yung mga lalaki, tayo, mga lalaki, no, ginawa tayo ng Diyos na gusto natin nasa labas tayo. Tanongin niyo si Brother Ramil. Brad, di ba? Lagi ka nasa labas? Yan. Oh. Ako din. Lagi din ako nasa labas. Sige. Punta na tayo dito, no? Nakaka 30 minutes na ako. Wala pa ako sa point number 1. Point number 1, stop clinging to unrealistic expectation. Dito muna tayo mag-focus, ano? Bakit? Ito kasi yung malaking problema minsan sa mag-asawa. "70% of most Americans believe the purpose of marriage is to find a mate who will make them happy." Totoo? Nagpapasaya siya sa akin. Tuwing nakikita ko siya, napapangiti ako. Yes. Sister Jamie, ilang taong ka ng kasal? 2 years? 2 years na? Lagi bang nagpapasaya sa'yo si Brother Aljon pag nakikita mo siya? Yung totoo. Opo. Ay, ang galing. No? Sister Jen. Ilang taon na kayong kasal? 3 years. Pag nakikita mo ba yung asawa mo, lagi kang masaya? Ay, asawa ko. Ganun ba? Ayun, nabawasan. Yun, yes! Ito, konti. Hanap tayo ulit. Dito naman, dito sa harap. Lagot ka mamaya. Bakit? Reality po yan. No? Pag nag-fade na po yung tinatawag na honeymoon period, mahuhulog po yung mga scales sa mata mo. At makikita mo yung tinatago niyang paa. Alam mo yung tinatagong paa? Kasi gusto ko mag-presentation sana rito na maduming paa. Bakit? Kapag kinasal ka kasi, best foot forward. Tama? Pero, after the honeymoon, after 1 month, 2 months, 3 months, makikita mo na yung mga tinatago.
Tama? Oh. Yung lalaki, kala mo gwapo, pero hindi pala marunong magsuot ng brief. Oh? Tatawagin yung mami niya. 21 years old na, Ma, suot mo akong brief. Eh ngayon, ikaw na ang asawa. Honey, suot mo akong brief. Akalain mo yun, kagwapo, niligawan ka at lahat, hindi mo alam. Madagdag na pala sa duties mo, magsuot ng brief. Kala nyo nagbibiro ako. Alam nyo, antayin nyo lang pag kayo kinasal. No? May mga madidiscover kayo na additional duties nyo. Okay? Number 2. Ano yon? Stop clinging to unrealistic expectations. Unrealistic expectations are toxic in marriage. Expected mo yung asawa mo uwi. Dapat alas 7, andito ka na. Sabi ng babae sa kanyang mister, ngayon kasal na tayo. Hindi na pwede yung mga uuwi ka ng alas 10. Eh yung lalaki talaga yun ang uwi niya, alas 9, alas 10. Tapos bigla mong babaguhin. Ang tawag doon, unrealistic expectations. Ngayon, tama naman na kung may magagawang paraan na mag-meet in the middle kayo, halimbawa, hindi naman talaga party ng trabaho mo na uwi kang ganun. Diba? O kaya naman, napakasalan mo, doktor. Tama? Mag-ring yung telepono. Ano ba naman yung cellphone mo? Aalis ka madaling, alam mo naman, doktor ako, kailangan kong... O, diba? Isa pa. Unrealistic expectations undermine reality. Alam nyo, yung iba, akala nila ang pagkakasal, ang pagiging kasal ay a lifetime of romantic bliss. Yung nakikita nyo kami, laging nakangiti sa isa't isa. Minsan nagkukurutan kami dyan sa likod. Alam nyo yan? Hindi nyo nakikita yung aming sigawan sa bahay. No? Hindi nyo nakikita yung aming asar na siya sa akin, na sobrang asar na. Ako naman, asar na din, na hindi na ako kumikibo. O minsan, baliktad. No? Hindi na siya kumikibo, ako salita pa ng salita. Yan po ang realidad. Hindi po yung lagi kayong nakangiti sa isa't isa, no? Na parang walang problema. Hindi po. Ipapakilala ko sa inyo si Robert at si Frances. Nung sila ay nagde-date pa, sila ay kind and gentle sa isa't isa. Ngayon, itong si Frances, sobrang gusto niyang i-please yung mister niya. So, nilinisan niya ngayon yung kotse. Eh, may mga papel na mga cutting-cutting ba? Yung mga papel na mga tennis, bato, basura. Tinapon niya ngayon dun sa dun sa basurahan, the side of the road. No? Hinanap ngayon ng niya, mister niya. Asa na yung mga high school clippings ko dito ng aking tennis championship? Ito kasi yung career ko nung ako ay high school pa. So natulala yung babae. Ang ginawa ngayon ng lalaki, punta siya doon sa basurahan. No? Alam niyo naman ang laman ng basurahan, di ba? Baho. Diba? Hindi siya nagsalita. Siyempre, bagong kasal. No? Hindi siya nagsalita. Kinimkim niya lang yon. Eto na naman. Si Frances, sabi niya, babawi ako sa asawa ko. Babawi ako sa asawa ko. Ang kalat ng mesa niya eh. Niligpit niya yung mesa. Ang ganda. Pinledge pa. Woo! Ang linis. Hindi na po napigilan ng mister. Napagsalitaan niya na po yung misis niya. No? Huwag mong pakialaman ang gamit ko. Alam ko kung saan yan, huwag mong galawin. No? Gentle pa yun. Sa aming mag-asawa, may ganyan din kami eksena. Pag pumasok ako dun sa aming shared master bedroom, kasi pares kaming masters eh. Pares kaming masters, no? Meron kaming master's bedroom. Pag nag-doktor na ako, nag-doktor na siya,
doctor's bedroom na yon, no? Pasok ako dun sa ano. Pag pumapasok ko doon, titig ako eh. Titig ako. Ay, titingnan ko. Ano ba to? Karton. Diba? Tsokolate. Alam niyo yung tsokolate na ano? Yung masarap na mahal? Yung bilog, yung gold. Anong tawag doon? Ferrero. Mahilig asawa ko niyan. Tama, Mami? Oh. Benta kita ng konti, ha? Kinokolekta niya yun, yung mga balat. Kaya may makikita ko doon, mga balat ng chocolate. Oh. Ewan ko ba't niya gustong kolektahin yun. No? Pwede naman kaming bumili ulit nun. Pero gusto niyang kolektahin yung mga balat. Kaya, pag ako, pag pumasok ako doon sa kwarto namin, hindi na ako titingin. Diretso na ako doon sa cabinet ko. Ganun na lang. Bihis na lang ako. No? Alam niyo ang tawag dyan? Isa rin yan sa mga problema ng mag-asawa. No? Bakit po? Magkaiba kasi kami. Iba ako, iba siya. Ang tawag sa kanya, nitnik. Alam niyo yung nitnik? Bago din yan. Kanina ko lang na pag-aralan yan, nitnik. Alam niyo yung nitnik? Ito, nagkakape ako ha. Pagpatong niyan, sa mesa, tapos ka na ba dito? Tapos ka na? Dali mo doon sa ano? Okay, di malinis na ulit, no? Kailangan, malinis lagi. Yan, oh. May ganyan ba sa inyo? Ha? Kailangan malinis lagi. Yan po, sa amin. No? Ngayon, hina-highlight ko yung gift yan ng asawa ko eh. Gusto niya talagang malinis lang. Kaya ako makalat. No? Nile-label ko na nga yung sarili ko makalat eh. Para na lang ano, hindi na mag-away. Masisigawan na naman ako eh. Biro lang. Problems that surface during courtship don't go away. They intensify after they say, I do. Habang nagliligawan pa lang kayo, may makikita kayong mga bagay-bagay sa spouse nyo or sa parent side, no? Hindi po yan mawawala. Lalaki po yan. So, dapat gumagawa na kayo ng risk assessment. Pinaplano nyo na paano nyo i-handle yung sitwasyon na ito. Paano ko i-handle tong biyenan ko na ito? Paano ko i-handle tong sister-in-law ko na ito? Tong brother-in-law ko na ito? Disappointment with your mate is usually not caused by dramatic character flaw or extreme self-centeredness, but personal difference. Ako, I like to watch. Amen? I like to watch big screen. Matching sounds. My wife likes to wash while I'm watching. Nagda-dryer pa. Habang yung sa booper ko, boom, 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 gumaganon, yung kanyang washing machine, gumaganon din. Amen? Bakit? Anong tawag doon? Ang tawag po doon, magkaiba po tayo ng personality. Pag ang napangasawa mo, match na match kayo, problema yan. Ang weird nun. Alam niyo, sabay kayong bumaba in the middle of the night, nagkauntugan kayo, ang ginagawa mo dito, kukuha ang tubig. Ako din! Akyat kayo ulit, tulog kayo. Mamaya, pagbaba kayo, sabay kayo sa CR, nagkauntugan kayo, ang ginagawa mo dito, sa CR. Ako din. Talagang match talaga tayo, no? Gusto niyo ba ng ganon? No? Paglagay mo ng ano, na palabas, anong palabas, ano yung mga palabas ngayon? Korean. Ay, ako din, upo din siya, sabay kayo manonood. Parehas kayo eh. Alam niyo mga kapatid, ang binigay sa inyo, complement nyo. Mali po yung sinasabi na
You complete me. You do not complete. Complete na po ako. Amen? Ginawa ko ng Diyos complete. Ginawa yung asawa ko ng Diyos complete. Pares kaming kompleto ginawa. We are independent. But, we complement each other. We complement each other. Or we try to complement each other. Si Sister Julie, binigay yan kay Pastor Ronel to complement him, not to complete him. Bakit? Kompleto na siya. Mabubuhay siya nang wala si Sister Julie. Pero alam mo, sasabihin niya sa'yo, hindi ako mabubuhay nang wala ka. Sasabihin niya sa'yo yun, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Try mo lang, 2 weeks, mawala ka. Buhay yan. Oh. Try mo lang, kahit 1 day, buhay yan. Huwag kayo nagpapapaniwala dyan sa mga salita na yan. Ako, mahilig ako sa chili beans. No? Ayaw niya. Mahilig ako sa spicy. Si Mrs. ayaw niya. Does it mean walang kwenta siya? No. It means we are different. And because we are different, we have to respect those differences. Hindi porket ako mahilig akong manood, ibig sabihin tamad na ako. Tama? Hindi porket hindi ako naglalaba, tamad na ako. Because we have our own ways of productivity. Alexa, wash the clothes. Kung pwede lang, no? Alexa. Lahat Alexa. Kaya mga kapatid, it is good that we reset our expectations. Ito yung traditional view, raising a family together, offering mutual aid to one another in tough times, and becoming engaged in larger networks of family and community. Kaya mga may asawa, kapag nahihirapan yung spouse nyo, offer assistance. Pag hindi, huwag kayo masyadong pa-baby, na ibe-baby nyo yung asawa nyo. No, let her have some independence. Let him have some independence. Hindi lang nakaabang ka na lang, no? Alam ba, may mekaniko yung asawa mo. Ikaw ngayon, tulungan ko siya. Screwdriver, wrench, no? Okay lang yon. Okay lang yon. Pero minsan parang nakaka-over. Nakuha nyo? Ang gusto ng lalaki, konting space. Ako, ganon. No? Pero I appreciate na pag ang asawa ko kasi very supportive. No? May sakit ka, daddy, gamot mo. Ganyan, sakit ka, daddy, gamot mo. Naliligo ako, wala akong tuwalya. Sa taas yung tuwalya ko. Daddy, tuwalya mo. May tagahatid ka pa ng tuwalya, ha? Grabe, no? Those marriages built on a foundation of family, mutual aid, and community ended up lasting a lifetime. Gusto niyong tumagal? Ito yung community natin, itong church. Mag-church kayo. Church kayo. Tatagal yung marriage niyo. Be involved in the church. Bakit? Kasi i-challenge kayo ng mga ibang couples din. No? Makakapagtanong kayo. So, i-reset niyo yung expectation. Thank you, Bea. It is not it is not by your own family alone, but other families and in the church, makakatulong yan. Okay? Ano pa? Differences in gender. Expecting our spouse to behave and respond to situations the way you do. Ang wife ko, ano yan? Typical woman po yan. Pag may nabasag, ano ang typical woman? Ay! Di ba? Tama? Ha? Kayo, di ba pag may nabasag, nag-react kayo? Hindi. Hindi? Hindi? Oo? Hindi? Oo. Ang gulo nyo kausap. Ayoko na kayo kabanding.
Ako, pag may nabasag, parang wala nangyari. Oh? Magkaiba po kasi. Sabi nga ni John Gray, isang author, men are from Mars, women are from Venus. Si John Gray, isang author, sabi niya, ang lalaki, parang ibang planeta sa babae. Magkaiba po talaga ang pag-iisip ng lalaki sa kanang babae. Ang tawag po dyan, gender differences. Kaya nga, it's a miracle na yung lalaki sa kababae gustong magsama. And the only way they will be together is if they are following God's plan. Meron tinatawag na gender differences. Ang babae may hormonal changes yan. Ang lalaki, may mood din yan. Oh. Differences in family background. Halimbawa, yung babae, pangalanan na lang na ng ating Tess. No? Si Tess, sa kanyang pamilya, ang kitchen, babae yan, dapat babae. Kay Bruno, sa pamilya ni Bruno, pag kitchen, tumutulong ang lalaki. No? Nagtatapon ng basura. So, nagsama ngayon si Tessa kasi Bruno. Magkaiba po sila ng expectation. Bakit? Kasi based on the background nila, ay dapat siya lang ang gumawa. Siya lang ang babae. Sa isip naman ni Bruno, ay dapat tumulong ang lalaki. Diba? So, dun pa lang, makikita natin, may problema na. So, how do we deal with that? When you marry, you take your mate's family as your own. Nadinig niyo yun? Pag ikaw ay kinasal na, yung tatay at nanay niya, tatay at nanay mo na. Okay? Kahit na iba sila, iba yung personality nila, kailangan matutuwanan mong kung paano mo i-deal yung ganong personality. Bakit? Kasi anak ka na rin nila. You take your mate's family as your own and work toward loving and accepting them just as your mate does. Warts, skeletons, inconveniences, and all. Okay? Welcome to the family. Yan na po yun. The reward of realistic expectations, strong marriage is a lot of work, but the rewards are profound and abundant. But if you expect constant romance, then it becomes unrealistic. Just like too much sugar makes you sick. Mahirap naman po yung misis nyo, laging nakasmile. No? Brother Roger, nakikita ko, ngayon, hindi siya nakasmile. Pero kahit hindi siya nakasmile, mahal na mahal siya ng misis niya, oh. Di ba? Oh. Ganun kasi habang tumatanda, hindi mo na kailangan masyado ng validation sa isa't isa. Alam mong mahal ka niya. Kahit anong amoy mo, kahit anong amoy ng sapatos mo, mahal ka niya. No? Kaya kung meron ka ng SM, meron ka ng, ano yung S? Stability, saka maturity, aba, pwede na. Pwede ka nang mag-asawa. May stability ka na eh. Marunong ka na mag-handle ng emotions mo. Hindi na kayo basta-basta maghihiwalay pag nasabihan ka ng pangit. No? May maturity ka na. May stability ka na. May trabaho ka na. Pwede na kayo magpatayo ng barong-barong. Magsimula kayo sa barong-barong. Proverbs chapter 10 verse 28, sabi po dito, the hope of the righteous shall be gladness, but the expectation of the wicked shall perish. Be sure your expectations of marriage are based on truth. Make sure it is rooted in love. Amen?
Hanggang dyan lang po tayo and thank you for your attention. God bless po. Tayo po manalangin, tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, kami nagpapasalamat sa mga munting kalaman, precious truths coming from your word, and we pray that you will help us to remember these things, practical things that will help us in our marriage. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Remain standing, please, and